hapon po sa inyong lahat. Kamusta naman kaya ang inyong 13th month pay at bonus? At kayo ba ay excited na sa Pasko? Well, we hope you're in the best of spirits. I'm Denise Tan. Bye-bye. Yan ang sabi ng iba sa kanilang 13th month. Ako po si Lord De Vera. Umpisa natin ang linggo na may ngiti sa labi at may pasasalamat sa puso. Also take generosity and kindness to a new height. And this is Afternoon Delight. Okay, Monday, December 16. Mas malaki siguro ang ngiti ko ngayon kung meron din akong 13th month pay. Meron ka 13th month? Wala. Hindi, wala. Wala! Ang wala ka, bonus. Wala akong 13th month, no. Wish ko lang may 13th month. Hindi ka pwede walang 13th month. Obligatory yun, ayon sa batas. Ganun ba yun? O, baka naisahan ka lang ng kung sino man ang humahandle sa'yo. Okay, ang ating delight of the day, pampalaki din ng ngiti, of course, ham and cheese sandwich. Oo. Oo, this is as close as we can get sa traditional Pinoy fare na hamon at queso de bola sa Pasko at Bagong Taon. Oo, pero ibang keso, of course, ang queso de bola. At iba yung nakakasanayan natin, ginagamit natin sa mga sandwich na ika nga sa Pampanga ham and cheese. Ham and cheese. Alam mo, never ko pa na-try ito. Binili daw ito dyan sa isang... Talaga? Yeah. Masarap yan. Kasi yung bread nila... Siyempre yung mukha ko, napasok na naman sa close-up mo. Oh, go ahead. Hindi, kaya, sige, abante ka pa na konti. Kaya inimbento ni Direk yung shot na yun Direct i-close up na. Solo mo ako direct sa dos. Yan, no? Yan. Ito na naman tayo, okay. Grabe, di ba? Parang CG lang, ano? Alright, yes. Ano masasabi mo, Denista? Alam natin sa Pasko, ito yung mga scrap ham, kumbaga. Yung mga tira-tira, yun ang ginagawang sandwich. Para sa akin, mas binibili ko pa yung, halimbawa, itong babanggitin natin, yung sa Quiapo. No? Nakapila ka ba ron ever? I've never tried that. Oo. Kung mahilig ka sa matamis na hamon, sa'yo yun. Gusto ko yun. Sobrang tamis, parang dessert na yung ham. Anyway, ang binibili ko rin lagi scraps. Okay. Ang binibili ng mga chef doon ay yung mga buto-buto. Kasi ginagawa nilang stock yun para sa mga soups. Pakikita mo, mga hotel chefs ang bumibili talaga ng mga So, iba talaga yung hamon na buto. Kumbaga. Ikaw, meron ka mga favorite ham, Tita D? Ako kasi, lang ako nabibiyayaan lang ako ng ham. Taon-taon, oo. Sana nga meron pa this year. Galing kasi yun nung ako'y may racket pang ginagawa. Oo. Merong mga hamon na, alam mo yung mga Chinese style, ganyang kalalaki talaga. Tapos nasa net pa. Yung parang kahuhuli lang sa gubat. Oo. Meron naman yung mga neatly boxed na hindi mo akalain na galing siya sa isang living being. Usually yung boxed, yun yung nakukuha ko. Now, yung medyo matamis. Tapos gusto ko yung queso de bola kasi nga may pagkamaalat naman yung queso de bola. Yes. Oo. At hindi nasisira yung queso de bola halos. Okay, let us know kung kayo din po ba ay mahilig sa ham and cheese o yung mga queso de bola and ham na mga sandwiches. Pero, Tita D, may tuturo akong technique. Ano? Plansahin nyo yung sandwich muna kung wala kayong toaster gaya ni Denise. Meron na. Meron na ba? Meron na. Bravo! Oo, Pasko na eh. Ako, kung meron kayong toaster, i-press ninyo. Mas maganda kasi na parang panini style siya. Para medyo natutunaw ng konti yung queso din. Mas nakakatuwa. At nagme-melt sila sa hamon. At kung pwede hamon, manipis din yung hiwa. Huwag maging madupang. Kasi Ay ako yun. ikayo yon. Yung madaming mag-ham. Tapos, after mo mag-sandwich, inuulam mo rin yung hamon. Ay, hindi na. Ay, so? Gusto ko siya sa tinapay talaga. Ham silog ang tawag dyan. Alright. Okay, halo-halo ang ating storya on social media. Unahin natin on onenews.ph. 1,322 OVP fund recipients have no birth records. Oo, parang si Mary Grace Piatos. Marami rin pala siyang kamag-anak. In short, ilang tao kaya ang kailangan pumirma ng 1,322 signatures at kailangan mag-imbento ng mga karakter. At saka grabe, more than 2/3 yan. Kasi that 1,322 is out of the 1,992 na hinahanap ngayon, to verify the no existing birth records daw. So ilan daw yung mga magkakapareho mga signatures? So, i-divide mo yon times, kumbaga, malamang yung offset doon ay mga kamag-anak pa nila, no? Uy, pumirma ka naman dito, kunyari ikaw si ganun. Pero ito, may isa pa tayong numerong nakuha dito. According to Manila 3rd District Representative Joel Chua,
Sabi dito, MAPA said only 670 names were identified as quote-unquote most likely matched to existing birth records of the PSA. Patay tayo dyan. So, yung iba at least merong no? So, walang marriage records yung iba at 536 lang ang may mga possible match. Kasi computerized na ngayon ito, no? Oo. So, hindi mo na, medyo pwedeng hindi mo maloloko na unless, alam mo naman talaga ito, Denise, obvious naman talaga na may something May fishy. nangyayari, oo. Something stinks talaga. Kasi nga, no, yung, what do you call this, tinitignan, review kahit yung mga pirma. Sabi nila, kasi di ba alam naman natin, yung mga experts, they can even tell kung parehas yung ballpen na ginamit. Yes. At ganun daw, and even the strokes of the signature. Correct. Minsan kasi, nakikita mo kung isang tao lang yung gumagawa based on how they, the strokes of the letters, even when they print their name out, yung signature, mukhang pare-parehas daw. O, kita mo. So, meron ng sufficient grounds dito para ituloy ang kung ano man complaint or mga legal action against yung mga people na kailangan ng managot talaga. At ultimo yung mga kongresista nagsabi, okay, so kung imbento lang yung mga recipients yun, kung fictional names lang sila, saan ginamit yung pera? So, yun naman talaga yun eh. Huwag gamitin sana yung mga personal na mga hirit. Pinipersonal ako na itong mga to. Una mo nang sagutin, saan napunta yung pera na pinagkatiwala ng taong bayan sa inyo? Yun. Huwag kang, merong comment dyan ng isang senador. Ang sabi, confidential nga eh. Sabi daw. Confidential kung confidential. Ang sabi, confidential nga eh. Di pag sinabi namin kung saan napunta yun eh, di na confidential yun. Ang sabi, ang kanyang kataga pero ano kaya yung mga confidential na mga mission na related sa opisina Correct. ng Vice Presidente? Oo, yun na nga ang tanong pati, no? Tsaka napakalaki na nawala in such a short span of time. Oo, pero ang pinaka nakakainis sa lahat nito kasi, Tita D, ay yung lakas ng loob na, makakalusot naman tayo dyan, malakas naman tayo, or okay lang yan. Alam mo yun? There's no, there is no, it seems like there is no need to explain Sa from their part, dinami-dami no? ng posibleng nagsimula kasi lahat to doon sa Mary Grace Piatos. Kung nakapag-aral lang sana ng panitikan o sinig ang mga taong ito, malalaman nila na napakarami pang posibleng pangalan dyan sa mundo. Kesa na may nakita lang nila instantly na, papangalan ko siyang ham and cheese chair. Ganyan, di ba? Anyway, managot ang kailangang managot dapat. At walang text ng kung sino man ang dapat makapagpigil, no? Sa pananagutan ng mga taong kung totoo nga ang nanloko sa bayan. Okay. Alright. May justice prevail. Okay. Punta tayo sa ating susunod na storya. Okay. This is a list. We're going to be showing you a list that we can definitely be proud of on Rappler. The list of 10 outstanding young men and women of 2024. Okay. Una dyan, si Jenica Dizon, Mount Ford Humanitarian Service and Social Work. You have Zig Dulay, Arts and Culture, TV and Film. You have Billy Dumaliang. Oo, siya isa sa Masungi. So, Ba't si Billy lang? Bakit hindi yung kapatid? Basta silang dalawang magkapatid. Tandem sila. Pero anyway. So for environmental leadership and community development, nandiyan din si Jacinto Ian Lumbres, Forestry, Agriculture, and Other Applied Sciences. Si Venazir Martinez for Arts and Culture. Jose Gabriel Mejia, Arts and Culture as well. Photographer yan si Jose Mejia, no? Wildlife photographer. Si Pia Ranada, of course, kilala natin yan, ng Rappler, for journalism and mass communications. Dennis Umali for Veterinary Medicine, Brent Andrew Viray for Rural Medicine and Surgery, and Pia Wurtzbach for Humanitarian Service and Social Work. Aba. So since 1959 pa itong TOIMA, no? Always recognizing the best of the best of people in their fields. Halos lahat ng mga kilalang pangalan sa recent history ng Pilipinas, Alejandro Roses, Benigno Aquino, halos lahat ng mga naging politiko, mga tanyag ng mga skulptor, mga pintor, etc., ay TOIM awardees. Ngayon, naging 10 outstanding young
men and women for political purposes, politically correct purposes, binago yan for a while until they changed it back to men. Yes. Kasi men naman daw, Yung M niya, oo. meant both men and women. So pareho sila. Yun. Okay, so congratulations Pero po. mapansin mo walang sports this year. May sports, okay lang. Kasi nakapag-name na rin tayo ng the best of the best sa UAAP. At yan naman ang ating pag-uusapan sa mundo ng sports. It is redemption for the UP Fighting Maroons as they take home the crown in the UAAP Men's Basketball Tournament. In the women's division, the NU Lady Bulldogs are champs. Ang detalye mula kay Mobile Journal, Denise Valdesancho. Revenge is completed! The NU Lady Bulldogs are once again queens of the UAAP! Redemption complete. Yan ang na-achieve ng NU Lady Bulldogs at UP Fighting Maroons sa finals ng UAAP Season 87. Sa harap ng higit 25,000 fans sa Big Dome, hindi pumayag ang Fighting Maroons na ibigay ang Game 3 sa Green Archers na nagresulta nga sa kanilang panalo 66-62. Ang graduating player ng UP na si JD Kagulangan ang tinanghal na Finals MVP na naka 12 points, 4 assists and 3 steals. Ito lang, sobrang happy ako na napunta ako sa programa na ito. Pinalitan nila ako maayos. And deserve na yung manalo this season. Double-double performance naman ang pinamalas ng kanilang sentro na si Quintin Meliora Brown na may 14 points, 10 rebounds and a block. I mean, it's amazing. It's amazing to be able to end our season on a win. You know, so few people can say that they ended their season on a win, and you know, it's just something that I'll always look back at and smile. Season 84 pa huling nag-champion ng UP. Aminado naman ng back-to-back MVP mula Lasal na si Kevin Kiambao na kinapos ang kanilang kuponan. For me, papahinga muna ako ngayon. Then, I think I have until this December. Pahinga muna ako and then I don't know what's next. Hindi ko pa alam. 2 squads from Sampaloc, 1 golden trophy. And the NU Lady Bulldogs proved that time and time again, the final bite is theirs to take. Matapos nilang agawin ang kampyonato sa UST Growling Tigresses, 78-73. Dikit ang laban sa first half ng Game 3, hanggang sa kumawala na sa third quarter ang NU, at hindi na nila ito binitawan. Finals MVP Shelo Pagdulagan recorded 21 points, 9 rebounds, 3 assists, and 3 steals. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the UAAP Finals, PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. Alright. Lahat, taas ang kamay ng sinong present sa unang araw ng simbang gabi. Wala dito? Okay, this is a 9-day series of masses among Filipino Catholics leading up to Christmas. And here's a story from Hannibal Talete of News 5. Alas 4 na madaling araw pa lang, nagliwanag na ang Manila Cathedral. Napuno rin agad ito ng mga magsisimba, bata at matanda, magkakapamilya at magkakaibigan. Present para sa unang simbang gabi. Sa dami na nagsimba, ang iba, nagtiyaga na lang na tumayo sa labas para makinig. Laman ng homily ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, ang paalala na huwag maging makasarili at tulad ni Jesus ay maging liwanag para sa iba. May kahirapan sa mundo natin dahil marami ang madamot, marami ang makasarili. Hayaan nating tanglawan tayo ng liwanag ni Jesus. Maging liwanag tayo sa mundo nating puno ng kadiliman. Ang pamilya Badong, ibang klase raw ang saya ngayong simbang gabi. Kasama nilang muli ngayong Pasko ang kanilang padre de pamilya na isang OFW. It's to spend time with my family, especially as a daughter po ng OFW. Minsan lang po siya magpasko dito at ginagamit po namin yung time na ito makompleto. Tuwing alas 4:30 na madaling araw ang simbang gabi sa Manila Cathedral. Alas 8 naman ng gabi ang anticipated Mass.
Kasabay niyan, nagpakalat na rin ang PNP ng mahigit 10,000 pulis para magbantay sa mga simbahan, maging sa mga transport terminal, hanggang sa uling simbang gabi sa December 24, bisperas ng Pasko. Alright, binabati po natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Gaya ni, sigurado ako, si Alex Fuentes, Ron and Ella Francisco, Tito Mike Policarpio, Raja, Laya, kamusta ka pare ko? Ang dami naman yun. I'm sure Sino nanonood din. My mom, hello, and my dad. At saka yung tita ko, always daw pala nanonood yun, si Tita Edita Victorio, all the way from Canada. Oh, wow. Okay, si John Centilleses. Delightful Monday, Sir Lourdes and Miss Denise. Sabi ni Artol 323. Filipino ham is typically enjoyed with queso de bola and pandesal, creating a delightful mix of sweet, savory, and salty flavors. Correct. Si Mary Grace Piatos nag-comment. Present po ako sa simbang gabi kanina pero hindi ko na sabihin saang simbahan, baka may makakita pa raw sa kanya. Mary Grace Piatos, sumuko ko ka na. Oo nga. Rodel Alcantara, sama ako dyan. Good PM, Sir Lourdes, sabi ni Rodel Alcantara. Takumi, magandang hapon. Sabi ni John Santelices. Oy, sabi ni JC, kung walang confidential funds, malaki ang bonus nila tito at tita. Natin. Tayo? Oo daw. Hindi kami damay doon. Hindi kami damay dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Oo. Mas klaro pa sa tubig. Si Rodel Alcantara, not a fan ng hamon and queso de bola. Rodel, ano ang favorite mo? Ano ang mas gusto mo pag Pasko? Pero nagigets ko kung saan siya nanggagaling. Bakit? May ham, tsaka may keso kasi na hindi magandang pagsamahin. Baka natapat siya doon sa maling ano. O baka bad mood lang siya. Parang the same way na nakachamba lang ako ng hindi magandang pineapple pizza, di ba? Ako, parang ganun na nga. Okay, si Miles Zarate Pimentel. Hi, Lord and Denise, watching via YouTube. Always attending ng simbang gabi for my wishes. Oo nga, kasi ang dami doon yung kumukumpleto talaga, no? Oo, salamat sa comment mo, John Santelices, ha? Oo, nakakagigil daw, referring to yung mga nagmamagic sa kaba ng bayan. Oo, kaya sa susunod na halalan, iboto pa natin ulit sila, ha? Paulit-ulit, oo. Okay, si Rodel sabi, chicken daw. Chicken ang gusto mo? Oo, sandwich? Chicken. Tinanong ko kung anong gusto niya. Ano? Baka sisiw lang yun. Chicken. Chicken? Okay. Sige, mamaya po babati ulit tayo sa ating mga viewers, no? Alright. So, maaari sila mag-iwan ng mga comments. That's right. You can join the conversation by leaving us a message. And again, like what I mentioned, we'll read them before the end of the show. In entertainment, nag-umpisa ng mag-ikot ang cast ng MMFF entry na The Kingdom. Narito, ang report ng Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mula SM Sagangdaan hanggang Walter Mart Makati, hindi magkandamayaw ang fans sa mall tour ng MMFF entry na The Kingdom. Todo picture at pa-autograph sila kina Sid Lucero, Christine Reyes at Sue Ramirez. Nagbenta pa ang cast ng movie tickets. At may bonus pa ha, ang first 20 na bumili, may libreng poster at t-shirt. Ang saya ng mga tanggap ng mga tao sa amin kanina. I think they're really excited about the movie. Excited sila makita si Bossing, number 1. Ang kwento ng The Kingdom ay nakatuon sa kaharian ng kalayaan sa makabagong panahon. Alternatibong bersyon daw ito ng Pilipinas kung saan hindi nasakop ang mga isla. Bida rito sina box office king Vic Soto at heartthrob Piolo Pascual na ayon sa cast ay challenge daw makasama sa aktingan. Tingnan si Papa P sa mata, napakahirap. Tingnan si Bossing sa mata, napakahirap. Tingnan silang dalawa sa mata, napakahirap talaga. Pero promise si Christine Reyes, sulit abangan ang The Kingdom. Ito ang pinakaunang story na ginawa para sa Pilipinas na kakaiba talaga at hindi pa talaga nagagawa ng kahit sino. Kaya ito talaga kaabang-abang to. Legit daw na pampamilya ang The Kingdom. Punong-puno ng aksyon, emosyon at aral para sa bawat Pilipino. Katuwang dito ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Television Production. Natitigan mo na ba si Papa P sa mata? Gusto ko paki-challenge ako. Tititigan ko siya. Napakahirap.
And speaking of the kingdom, narito ang full trailer as we go on break. Hanggang alas 3 po ang Afternoon Delight. Panoorin niyo ito at magbabalik po kami. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Magkabilaan ang mundo. Only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Magkabilaan ang mundo. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Magkabilaan. Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts. As dictated by the Lakan and his rajas. Ano pong tungkulin lang itong naipasa sa'yo? Wala ho sa puso kong mamuno. Naipagutos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong daging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Udyat ng patipagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. May bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Bakit yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko? Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Villa. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, the government has distributed over 170 million pesos worth of smuggled mackerel to prevent wastage. And people behind the illegal importation are now facing agricultural and economic sabotage charges. The first ever case of its kind to be filed in the country. Mobile journalist Julie Baiza reports. Higit 178 million pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng smuggled frozen mackerel na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Manila International Container Terminal sa Tondo nitong weekend. Matapos ang inspeksyon, agad ipinamigay ang bahagi nito sa mga residente sa Baseco Port. Bawat pamilya tumanggap ng 2 kilong isda. Setyembre nang maharang ang mga isdang ito sa Manila International Container Port dahil walang sanitary clearances. Dito na nabistong iligal na ipinuslit ang frozen mackerel mula China. Hindi pinangalanan ang consignee at importer, pero sila raw ang pinakaunang masasampulan ngayon ng agricultural economic sabotage. Sa ilalim ng batas na ito na nilagdaan din ng Pangulo noong Setyembre, pagmumultahin ng 5 beses sa laki ng ipinuslit ang mga smuggler at hoarder ng agricultural products. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalak sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang.
Sa dami ng isdang nasabat, may natira pa na ipamamahagi sa iba pang mahihirap na barangay sa Metro Manila, Obando at May Kawayan sa Bulacan, pati na sa Bacoor, Cavite. Ilang kulungan, public hospitals at piling care facilities din ang makatatanggap niyan. Kahit papano, nakatulong din sa pagbawas gastos ng pamahalaan sa tulong, lalo't tinatayang nasa 3 billion pesos din ang lugi ng gobyerno taon-taon sa smuggling. Hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Kaya ginawang nga namin ng batas at pinapatibay namin na mabuti. Now here's a quick rundown of more stories on One News. The cloud cluster east of Mindanao has developed into a low-pressure area at 8 in the morning today. But Pag-asa says it has a low chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Mary Jane Veloso could possibly return to the Philippines this Sunday, December 17, according to a source of News 5. Veloso has been transferred from her prison in Yogyakarta to Jakarta to begin her repatriation process. She was earlier sentenced to death in Indonesia for drug trafficking. Meantime, PhilHealth has refuted claims of allocating 138 million pesos for its Christmas party. It clarified that the expenses that circulated online is, quote, not yet final and is intended for their 30th anniversary. The agency also assured that all expenditures comply with the government guidelines and procurement laws. In the 2025 budget now, up for the president's signature, the state insurer was not given any subsidy due to its extensive reserve funds. And it's final. Starting December 15, licenses of Philippine offshore gaming operators, or POGOs, are all revoked. This is in line with President Marcos's declaration of a POGO ban during his State of the Nation address in July. He also set a December 31 deadline for the complete cessation of all offshore gaming activities. And Maynilad has partnered with the University of the Philippines to improve its research on water safety and quality. UP researchers will test for unregulated pollutants, aiding the development of advanced treatment methods like UV photolysis. While meeting clean water standards, Maynilad said it aims to address potential future risks proactively. Maynilad and One News under Signal are part of the MVP group of companies. Moving on to a much lighter topic, and that is the much anticipated Metro Manila Film Festival, at isa po sa inaabangang entry ay ang natatanging musical doon sa 10 pelikula na kalayan po. Mga kapatid, kasama po natin ang Isang Himala. To talk about that, of course, we have 3 of its stars here in the flesh. Bituin Escalante, David Ezra, and Naomi Gonzalez. Welcome to Afternoon Delight. Thank you so much for having us. Ayun. Unang-una, let's get it out of the way. Congratulations, UP. Ang amin pong writer, ang amin pong composer at ang aming director, lahat ho, mga isko. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po. Tatlo kami rito, taga-Uste. Uste kami dito. David, go Uste. Go Uste. Okay, ako muna mag-first question. Nasa isang interview, si Bito, ang sabihin natin na si Bituin ang sabihin natin may karanasan pagdating dito sa Himala as musical, ano? So, ang interesting lang manote na 1982, entry sa MMFF at ngayon, after many years, isang musical siya. Pero may sinabi kayo sa isang interview na if you see the movie daw, so much of it has the music of silence. At ngayon ay, of course, hindi ba pwedeng silence sa loob ng isang musical, ano? Sa tingin ninyo, may silence pa rin ba sa ibang paraan ang pelikulang ito, or talagang kailangan maglagay ng mga tinig at mga titik? Yung nature talaga niya, since it's a musical, maraming musika, but because there's so much of it, yung silences na naroroon na ngayon, mas naha-highlight. Whereas before, it was the soundtrack of the entire film. Hindi po ba? Pag nag-iisip sila, lahat yun nangyayari sa katahimikan. Even the location is a quiet location. Hangin lang ang maririnig. But ngayon, dahil nga yung nature niya as a musical, puro music siya, naha-highlight yung katahimikan na kinakailangan naman talaga. So yung mga internal monologue ng characters, verbalized siya through song.
Yeah. So, kaya that, yung mga silences, I guess, yun yung sa mga scenes. Kasi may mga eksena, it's not sung through the film. So, meron kami mga eksena. Of course, may mga silences because of the intentions, motivations, but the internal monologue, they're verbalized through the songs. Yeah. Also nakikita ko naka-military outfit. Suot din ni Orly. Yes, doon sa original suot ni Spanky Manika. Asan yung camera mo ba? Ginagamit ito. Si Cha, okay, si Noemi plays Chayong. Naomi pala. Plays Chayong at si David ay si Orly, yung role ni Spanky Manika. Siya yung naka-witness, ano? Yeah. At of course, si Bituin, si Alex Saling. Yes, yung ginanapan po ni Vangela Balan noong 1982. Yes, or... dagdag ko lang sa kanina. Well, sa mga school tours na ginawa namin, sa interviews kay Sir Ricky, lagi din niya sinasabi na nung ginawa niya yung lyrics and yung libretto dito sa musical with Vincent De Jesus, nag-enjoy siya sa idea kasi sa movie nga maraming silences. Pero nung sabi niya, wow, ang sarap sumulat ng musical kasi mas mapapalipad niya yung emosyon ng characters. Yun yung words ni Sir Ricky, mapapalipad niya yung emotion. So, kunyari, si Elsa sa 1982 film ni Miss Nora is hindi mo malaman yung intention ni Elsa as a person. Pero dito, merong song si Elsa na title is Gawin Mo Akong Sining. Yes. So it's direct na kunan mo ako, gawin mo akong sining, gawin mo ako immortal. So doon pa lang makikita mo yung intention ni Elsa na meron din siya, tao din siya na complex siya. May dark side din siya, nagsusunod niya ng fame, ng power. So gano'n. Yun yung maganda sa musical din Merong mapapakita na hindi napapakita before. Correct. Ang musical na ito daw ay kung ang pelikula noon is Elsa-centric, ito expands on the community daw. Yes, Kupang is the main character. Catalyst si Elsa, pero yung dynamic ng isang town yung mas finokusan nung musical. Hirap din kasi gumawa ng isang buong kwento na umiikot lang sa iniisip ng iisang tao. Ang ganda na ang dynamic. Tsaka by nature, Filipinos are social. So ito talaga yung micro of the macro. Makikita mo ano nangyayari bilang Pilipino. Ito usually yung nangyayari sa society natin pag may ganitong mga phenomena, di ba? And we know how much pala of this musical came from the original, Ishmael Bernal's Himala. How much of it? It is completely loyal to the material. That's why Ricky Lee has always been on board from the time na naging musical siya in 2003 to the time na na-translate na siya to a movie musical. Kasi yun talaga yung bida yung kwento. So, ang interpretasyon ang nagbabago. Nagbago, yeah. Oo. Okay. Naging musical na yung medium. Nag-usap ba si Direk Pepe Jokno at si Direk Ed Lacson para kung ano ang vision ng isa o baka magtulungan? Paano kaya? Hindi ko alam kasi kung nagka-opportunity. Kasi parang Direk Pepe mentioned before, remember when he talked to us about our characters, he also spoke to our director, Ed Lacson. Kasi nga, di ba, he was telling everyone naman that he saw the musical in 2019 and he was so moved. So, I think parang talagang gusto talaga ni Direk Pepe ma-capture what he saw in the musical, in the live performance. And then how will he translate it into to the screen? While staying loyal to the stage. Exactly. Okay, ang Chayong ba dito ay yung Chayong na kilala natin sa pelikula? Ang Orly ba dito ay yung Orly? O may pagka-orin din ng shop horrors yung... Oo, napanood mo. Yung character ni Orly dito, masasabi ko sa akin, ibang-iba siya from the 1982 film. Sa 1982 film kasi, di ba si Orly is a filmmaker, a journalist, so he's supposed to be neutral. Neutral siya talaga dun sa film, wala siyang pinapakitang emotions, even when he saw yung mga bagay na hindi dapat nangyari. Ngayon? Ngayon mas because yun nga, musical, kahit sa habang nakikita ni Orly yung nangyayari, yung naiisip niya, kinakanta niya, sinasabi niya. And akala ko vlogger na siya. So is it the case for all of your characters na medyo may ganun kahit papanong changes? Yes. How do you find the balance though of, staying true to the original, paying homage to, the characters, but at the same time, making sure that, you're
your true self, kung paano nyo interpret yung characters, that you can also show it. Muntik na maging Elsa to, alam mo ba? Pinagpalit lang sa... Parang tama ata yung mga pangyayari. Kasi magaganda naman yung mga interpretasyon ng lahat. Pero to answer your question, I think it's every actor's job to tell the truth. And I don't think we all have the same truths. So talagang magkakaiba kami ng interpretasyon, ng motivation, ng maski pagbasa ng script. Iba siguro yung nakita ni Vanjila Balan na interpretasyon dun sa interpretasyon ko. Kasi magkakaiba tayo by nature. So yun din yung maganda eh. Nandyan na yung musical, nandyan na yung pelikulang musical, nandyan yung luma. Lahat yun, they can coexist kasi magkakaiba sila eh. That can be my favorite film and this can be my favorite film kasi ibang-iba sila. Different animal. Nung sinut mo ito, ikaw, may experience ka doon sa ilang incarnations ng musical. Nung inisip mo ba na kung gagawin pelikula to, feeling ko ganito yung magiging mga shots at pati yung music, ang dating niya sa akin, hindi, rock musical siya. Rock musical. Rock musical may na. siya kasi na, at may dilim. Oo. Natural ata yung dilim sa Himala. Even sa pelikula eh. Yun, malaking character din nung 83, yung dilim eh. And even in the musical, yung lighting din Talaga. namin doon madilim. Alam mo, malaking factor din nun, yung mga Japanese character sa gilid dati. Di ko na yun inaabot yun. Di ko na For the inaabot longest yun. time, before pa nalinis, yun lang ang kopya na Himala na mapapanood mo. May Japanese subtitles. Hinahirap mo sa video 48, gano'n. Oh, pero anyway, joke lang. Yung music dito, kamusta ang... Of course, you're classically trained, kayong dalawa. Wink, wink, wink. Pero ang babae ito, di na kailangan mag-train kasi lugi na tayo lahat pag nag-train. Oo nga, paano na? Kikiglatan na tayo na. Hindi, pag nag-train ako, mawawala yung character. So, parang the grass is greener. Magiging masyadong malinis. Oo, parang yun ata yung ano eh. Kasi pag hawak ni ito yung mic, pareho lang kayong levels, di ba? Ang dumi-dumi. Pero parang nilagyan ng gain. Parang may pinandot na distortion, ay boom! Parang instant lang. Anyway, yun. Some stupid question pa sa'yo, Bituin. Nung ginawa ba yung pelikula, may ibang approach doon sa music para sa'yo? Or nung tinitape, nung nag-shoot ba kayo, ay may live music na kinakanta? Or purely? Naka-in-ear po kami. Yaba. Oo, budget budget. Wow, tigisa yan Naka-in-ear po kami kasi talagang sinikap naming live. Live ang singing. So, mas madugo siya actually dun sa theater, no? Kasi paulit-ulit, ilang retake, pati yung emosyon mo, reset. Mahirap siya. Pero sulit. Nakita namin yung ibang rushes, parang sulit siya. Yes! Nakakakilig. Naomi? Yun. Live, trinay talaga namin mag-live perform sa mga shoot. Kahit may mga oras na madaling araw na we still have to, so it's not, we need to be physically and vocally prepared, emotionally prepared for the shoot. And then, yun yung siguro yung pinaka-biggest challenge para sa amin as theater actors. Kasi, yun, sa musical, isang beses mo lang siya gagawin sa isang performance. Tuloy-tuloy yung journey ng character mo. So, in terms of the graph ng emotion mo, na-muscle memory mo siya. Pero dito, talagang you just really need to be prepared. So, and be in the moment. Kasi sometimes, they take it a few times and then they change setup and you have to repeat it with a different angle with the same intent, energy, or sometimes because they will ask revision, parang ang tawag nun, another interpretation, another way to pwede bang more, pwede bang less, yung ganon. So, parang, iba na naman, yung mga ganon. Pero ang saya. Kasi sa stage, di ba? Iba ang projection, talagang malalaki dapat ang mga movements. Ito may camera, so dapat iti-temper mo. So, minsan ba nakikita yung sarili niyo na, kailangan ko magbawas kasi parang ang bato ko pang teatro. Yes. Well, actually, nung start, yung first taping day, na aware na ako kagad kasi si Direk Pepe naman, medyo binrief niya kami kung paano mag-act on camera. Kasi karamihan sa amin, first time talaga mag-film. Ako, first film ko to eh. Talaga? So, yeah.
So, tapos meron kaming parang mga monitors na makikita mo yung sarili mo. So, tapos minsan may requirements yung cinematographer na umiiyak ka, nahahagulgol ka pero hindi ka pwedeng gumalaw kasi yung framing mo nakaganto talaga. So, minsan very unnatural yung feel kasi sa theater, kailangan ibubuhos mo lahat. Pero doon, okay David, pwede mo gawin to ganyan pero please, wag mo igagalaw yung ulo mo. So, di ba ang unnatural nung iyak, tapos hindi ka gumagalaw. So, may mga ganong requirements ang hirap. Pero, at the end of the day, parang biglang pag nakita mo yung rushes, yung mga scenes, talagang ang ganda ng produkto eh. Talagang enjoy siya talaga. And it's bago siya sa aming theater actors. It's a different medium naman eh, film. So, enjoyable siya at the same time, kahit mahirap. So, ayun. Alam mo, nakaka-excite na panoorin, ano? Pero, pwede ba kaming magpa-sample? May oras ba tayo? Sorry Mabilis lang. Out na ako dito Sige. Sino ba? Pwede ba tayong pagpasample lang? Pampakilig sa ating viewers. Kanta yung going to scene. Kunan mo ako. Well, ito yung kanta ni Hazel. Kantaan ko simula yung kasi sunod. Kunan mo ako at gawin mo akong sining. Gawin mo akong immortal. Ganda, David. Sulit. Next. Ang pitch niya, no? Tenor yan eh. Tenor nga. Nasa dugo niya yung Nasa dugo niya ang pag-awit dahil yung original saling po ng musical. Yes. Share ko na David kasi proud ako dito. Si Miss Dulce. Boom. Ang kanyang mommy. Yun. So it's in the blood. Yeah, so yung original na nag-portray nung Aling Saling sa musical was my mom. That was 21 years ago. So it's a family affair. Himala. Gagawin ko din pala siya. Wow. Di ba? Kung ako yan, magsusundalo na lang ako. Hindi, pero Lord, bago natin, we want to give you an opportunity to, of course, invite the viewers. Pero si Naomi Bituin, baka pwede rin mag-tight shirt lang para lahat maabangan. Oo. Close ko lang ng show kagabi. Minsan tayo'y kumakapit sa patalim. Duguan na ang kamay, nakahawak pa ng pagkahigpit. Parang kay linaw ng lahat kahit nakapikit. Grabe. Palakpak. Parang hindi na-deserve madinig yung boses natin. Kung fan kayo ng original Himala or simply a fan of good theater, good cinema, and good music in general, manood po kayo ng Isang Himala. So, meron bang mag-tour kayo sa magaganap sa 25? Or, may cinema tour. May cinema tour. May cinema tour po kami. Just follow the Creation site on Facebook and Instagram. Nandun po lahat ng details kasi nandun ho lahat. Kami ho, minsan hindi kami yung nasasama. So, hindi namin alam yung details. So, Creation Studios, follow them on FB and IG. Alright. Palakpakan natin ulit. Isang Himala, December 25. Panunulat ni Ricky Lee, musika ni Vince De Jesus, and directed by Pepe Diokno. Jose Lorenzo Diokno. Yan. Pang senador. Alright, Dave, Naomi at Bito, maraming salamat sa inyo. Again, abangan po yan, Isang Himala. Okay, Bitoin Escalante, David Ezra, and Naomi Gonzalez. Alright. Thank you. Thank you so much. Okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. We're going on another break, and as we do that, here's a report from the Associated Press on what happens next in South Korea after Parliament voted to impeach the president. 조금이 없는 이번 사태의 책임을 묻고 재발을 막기 위해서 진상규명과 책임 추궁도 분명해야 합니다. 공조수사본부 등 수사기관은 신속하고 엄정한 수사로 진실을 밝혀주십시오. 진상규명을 위해 신속한 특검의 출발이 필요합니다. 내란 관련 기관과 가담자들은 수사에 적극 협조해야 합니다. 온 국민이 지켜보고 있다는 사실을 잊지 마십시오. 윤석열 대통령이 이제 적극적으로 다투겠다라고 하고 있을 뿐만 아니라 심지어는 본인이 직접 변론에 나가겠다. 이런 얘기까지 하고 있는 상황이기 때문에 이거는 박근혜 전 대통령 때보다 이제 쟁점은 작습니다. 하지만
이 내란주의 쟁점 자체가 워낙에 덩치가 클 뿐만 아니라 관련자가 많습니다. 우리가 흔히 얘기하는 핵심 관련자만도 수십 명이고 거기 동원됐던 군인이나 경찰 같은 것까지 포함하면 1000명이 넘습니다. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Alright, authorities are warning against the proliferation of fake money this holiday season. Lalong ingat dahil ang isa sa mga nabiktima galing sa ATM pa ang pera. And here's the story. Tuwing magpapasko daw, lumalabas ang pera ng mga tao. Pero kasabay niyan ang paglabasan ng mga nananamantala na nagkakalat ng peking pera. Ito raw ang 500 pisong papel na natanggap ng isang customer bilang sukle nang may bilhin siya sa isang kainan. Pero nang ibabayad niya na ito sa isa pang fast food, dito niya na lamang peke pala ito. Sa huli, pinalitan daw na nagsukli sa kanya ang pekeng 500 peso bill. Ang ganitong sitwasyon naranasan din ng professor na si Victor Torres. Pero ang fake money nanggaling pa raw sa winidro niya sa bangko. And when they checked the bill, I gave my driver around 3,000. 2,000 pesos of the bill, of the 500 peso bills were fake. Sinabi nung clerk sa Bayad Center, it was fake daw. Nai-report niya na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas at kinuha raw ang peking pera para maging ebidensya. Sa kabila nito, naiintindihan naman daw niya ang sitwasyon ng bangko. With all the millions of pesos of bills na dumadaan sa bangko, do you think they will check each and every bill that would pass through them to make it happen? I think that's imposible yun, di ba? Bukod sa fake money, lagana pa rin ang mga nagkakalat ng link sa text messages na irerekta ka sa mga phishing websites para iligal na makuha ang inyong personal na impormasyon. Kaya naman paalala ng financial advisor na si Enery D. To prevent talaga scams, ang one of the very important dito, if it's too good to be true, it probably is. Cash in hand o cash on bank man yan, mahalaga pa rin na maging mapagmasid at alerto. Ugaliing i-double check ang mga pera, link o text message na natatanggap para maiwasan ang mga nambubudol. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Alright, Malacanang recently honored the Philippine movie industry during a special concert in Malacanang. And several stars from the 10 MMFF entries this year attended the event. News 5 correspondent MJ Marfori has the story. It's a showbiz family affair. Powerhouse na naging performances sa Malacanang sa isinagawang konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino. Ang tema kasi, commemorating Philippine cinema through the years. Pinangunahan niya ni Divine Diva Shaja Padilla. Hindi na wala ang kantahan ng mga classics gaya ng Bituing Walang Ningning at Kailangan Kita. Sa pambihirang pagkakataon, ang ilan sa mga bigati nating bituin at mga movie producer ay nagsama-sama po rito sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace para syempre i-celebrate ang husay ng gawang Pilipino. Ang event din na ito ay isang pruweba na mas titibay pa ang suporta ng gobyerno para sa industriya. Mula kay Bossing Manny V. Pangilinan at iba't ibang industry producers, directors at celebrities. Present para sa kauna-unahang event na ito, si megastar Sharon Cuneta. Pinost pa nga ang selfie nila ng asawang si former Senator Kiko Pangilinan. Kasama sina President Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Early birds din ang The Kingdom Stars na sina Christine Reyes, Sid Lucero at Sue Ramirez. I think this has happened and it's so relevant. It should have happened a long time ago. Congratulations to everybody. Malaking boost daw ito sa moral ng mga taga-industriya. Kami just really excited for the film that we have. Our director, very proud of him. And I hope everybody supports us beginning December 25.
Nagsama-sama pa sa entablado ang mga star ng Walong Kalahok sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Malacanang once again opened its doors to the public this Christmas season. Attendees can join the Misa de Gallo at the Kalayaan grounds at 4 a.m. from December 16 to 24. Meantime, evenings from December 16 to 23 will feature a Christmas display, live music, and food stalls. Free carnival rides are also available starting at 6 p.m. At samahan po ang buong MVP group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merryang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. The second part of the Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan comes to you on December 22. That's at 5:30 p.m. on TV5, Sari Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Tara na, gawin nating merryang vibes ng Pasko. Also, the merryang vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Meta and Instagram Reels Music as well. Alright, mas malapit na ang 3:00 ng hapon kesa mas malapit tayo sa Pasko. Kaya oras na para sa segment na talaga namang babago sa kapalaran mo at magpapalapit sa iyo sa kung anong pinakamahalaga sa unibersong ito. Ito na po, ang Eyes on the Signs. Today's edition, Tita D, ay... Mga life hacks. Life hacks? Oo, ito ang problema. Paano magkakaroon ng bonus sa loob ng wallet? Ito ang suggestion ni Avid Afternoon Delight na si Muggsy. Alcantara Muggsy. In fairness, witty. Witty. Oo. Okay. Yan kaya yung mga ng happy to serve, yes. Oo. Ayan. Ilagay sa iyong kamay ang iyong kapalaran. Oh. Ito ni bonus ko. Okay, next. Ito. Para sigurado. Para sigurado na walang magtatangkang mag-agaw ng mic sa video. Kaya lalabang ka ba? Oo. Covered ba niyan kahit hindi ka na bababaril yan pag yung My Way ang kinanta mo? O yan na double purpose yan. Siyempre pag medyo birit ka na, tapos todo-todo ka na, baka mabitawan mo yung... Hindi lang yan. Pwede pambukas yan ng bote yan ng beer. Diba? Di ba? Hindi yan ang kailangan natin pag pangbukas ng bote. Ngipinig Glenn. Bottle opener baka mo. Sige nga. Hindi ko na-gets. Postiso, tama ba? Buksan mo lang ang iyong bibig. Kung ikaw'y nawawala ng bottle opener, why not? Red Horse pa talaga yung binubuksan. Pero hindi natin rin-recommend yan, of course. Mahirap magpagawa ng denture. Lalong-lalo na huwag gawing kababuyan na doon yung sa baso ng beer ninyo, binababad yung pustiso ninyo. Para hanggang sa gin, baka pwede pa yan, pero sa beer, Oo, baka pwede pang sterilize yun. Anyway, kung may nakita po kayong mga ganyang klaseng signs, please send them to us at afternoondelight@gmail.com. Alright. Naku. Kaya pa ba? Yun lang pala oras natin. Oo nga eh. Okay, sige, bukas babawi tayo sa ating mga viewers. That will have to do it for us this Monday, December 16. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera saying enjoy the rest of your afternoon.